Whoever lives in love lives in God and God in them. Masasabi ko, siguro sa ating mga kapatid, siguro patungkol na rin sa bawat isa sa atin, pagmamahal ng ating Panginoon, magpatuloy tayo kahit anong struggle sa buhay po natin. Panatilihin po natin ang pagmamahal sa ating Panginoon. Even though na tinalikunan tayo kahit na sino or kahit na ano pa mga dyan, ibigay po natin yung fulfilled na pagmamahal sa ating Panginoon. Kasi siya yung the best na nagmahal sa atin. Talagang, sabi natin, siya yung kauna-unahan. Hindi pa naman dumating ang ating mga parents or ng ating mga kapatid. Pero, andyan ang Diyos sa buhay natin. Diba? Kahit sa anong bagay, tingnan natin. Siguro ako ang naging kapatotoo tungkol sa pagmamahal na yan. Way back 2022, nagkaroon ako ng isa sa mga struggle ng buhay. Nakulong din ako. True to life story. Nakulong ako dahil sa nakainom ako at the same time na broken-hearted po yung puso ko. Sa kapwa ko lalaki na alam niyo naman po na syempre ko naman ipagkakaila kahit kanino na before is nasa part ako ng LGBTQ. Pero ngayon po is salamat sa pagmamahal ng Panginoon dahil tinutuwid na po ako. Dahil sa akin, hindi ako ang grace ng family, andyan ang Lord sa buhay natin. Magpatuloy tayo pagmamahal. Kasi siya lamang po ang hindi nang iwan. Never siya nang iwan. Kahit anong mangyari sa buhay natin, napakasakit sa puso ng iba na nawalan tayo ng family. Ako yun, total na sa broken family, na 7 years kami ng ex-wife ko. Pero, diba, sino magsasabi o sino magpapatunay na andyan ang Panginoon? Kundi ang Panginoon talaga. Kasi hindi niya tayo iniwan tayo sa pagmamahal na yan eh. Diba? Kahit ang mundo ayaw sa atin, against sa atin ang mundo, against sa atin ang mga kaibigan, pero si Lord, yung pagmamahal niya, hindi nagiging against kahit kailan. Diba? Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya sana mga kapatid,